mo para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 26, 2024. Arangkada Balita. Narito na ang headlines. Sa gitna ng matinding tagtuyot, operasyon ng Task Force El Nino pinaigting pa. Arangkada Balita. Department of Agriculture hindi magpapatupad ng SRP sa kabila ng tumataas na presyo ng bigas. Arangkada Balita. Deadline ng PUV consolidation, wala nang atrasan. Ilang transport groups nagmamatigas pa rin. Arangkada Balita. Isang Pilipino wanted sa Hawaii dahil sa kasong pagnanakaw. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 76 katao patay, 12 iba pa sugatan sa sunog sa South Africa. Arangkada Balita. Balita sa mundo ng pampalakasan, Filipino surfer wagi sa La Union International Pro 2024. Arangkada Balita. Balita naman sa mundo ng showbiz, pangalawang anak ni Pauline Luna at Vico Soto o Vic Soto ipinakilala na. Arangkada Balita. At sa ating viral news, unang full moon ng buwan viral sa social media. Arangkada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino, ako po si Jen Patrolia. Arangkada Balita. Narito na ang mga tampok na balita. Tinututukan na ng Task Force El Nino ang 8 probinsya na nakakaranas o nakararanas ng matinding tagtuyot dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Kabilang narito ay ang probinsya ng Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas, inilatag na ng mga ahensya ang ilang intervention upang maibsan ang epekto ng El Nino sa mga nabanggit na lalawigan. Tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources ang sapat at malinis na tubig sa mga lugar na apektado ng tagtuyot. Nabatid din sa pagpasok ng Abril ay mahigit 50 probinsya sa bansa ang makakaranas ng epekto ng El Nino. Arangkada Balita. Kinumpirma naman ni Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas na magtatalaga ng permanenteng spokesperson ng Task Force El Nino. Ito rin ay bilang pagtalima sa direktiba ng Chairman ng Task Force El Nino na si Defense Secretary Gilberto Teodoro. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ni Director Posadas na hindi nagpapabaya ang pamahalaan na matugunan ang El Nino o epekto ng El Nino. Sa pamamagitan anya ng pagtatalaga ng tagapagsalita ay mas mapapaigtin pa ng task force ang paghahatid ng impormasyon sa publiko. Magugunitang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng Executive Order No. 53 na muling buhayin ang Task Force El Nino upang matiyak ang kagandahan o kahandaan ng bansa sa epekto ng matinding tagtuyot.
Arangkada Balita! Aabot naman sa 22 ektaryang sakahan sa Zamboanga del Norte ang apektado ng El Nino. Sa tala ng Department of Agriculture Regional Field Office 9, katumbas ito ng pagkaluging aabot sa 700,000 piso. Sa kabila nito ay patuloy ang mga ginagawang hakbang ng DA upang matugunan ang epekto ng matinding tagtuyot sa mga sakahan. Kabilang narito ang pagtukoy sa mga apektadong lugar ay ang Joint Area Assessment para sa cloud seeding operations. Bukod dito ay tinutulungan din ng ahensya ang mga magsasaka sa crop management sa pamamagitan ng pagtukoy sa tamang panahon ng pagtatanim at paggamit ng mga pataba. Sa kasalukuyan ay 8 lalawigan na sa Luzon ang nakakaranas o nakararanas ng tagtuyot, kabilang ang Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Arangkada Balita! Isinailalim na rin sa state of calamity ang Davao Oriental, kasunod ng nararanasang mga pag-ulan at pagbuha sa lugar dulot ng shoreline. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, 2 katao ang nasawi sa lalawigan, habang 4 naman ang nasugatan. Aabot naman sa mahigit 64,000 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon sa Davao Oriental, habang pumalo na sa 113 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at maging sa kabuhayan ng mga residente. Maliban dito, nagtamo rin ng pinsala ang ilang kalsada sa infrastruktura sa lalawigan. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang mga lalawigan ng Davao del Norte at Davao de Oro. Arangkada Balita! Wala namang balak ang Department of Agriculture na magpatupad ng suggested retail price sa bigas. Ito ang binigyan din ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa sa kabila ng mga ulat na umabot sa 75 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa Bicol Region. Ayon kay Assistant Secretary de Mesa, wala rin balak ang DA na magpatupad muli ng panibagong price cap sa naturang pangunahing bilihin. Paliwanag pa ng opisyal, nakatuon ang atensyon ng Departamento sa supply ng bigas sa bansa. Iginiit naman ni Bantay Bigas spokesperson Kate Estavello na patuloy na nagmamahal ang presyo ng bigas sa kabila ng ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang produksyon ng palay noong nakaraang taon sa 20.5 million metric tons kumpara sa 19.75 million metric tonelada noong 2022. Arangkada Balita! Kumpiyansa naman ang Rice Watch Group na bantay presyo o bantay bigas na maaaring maibaba ang 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa bansa. Ito ayon sa bantay presyo o bantay bigas spokesperson Kate Estavello ay kung magpapatupad ang pamahalaan ng reforma sa lupa at kung mabibigyan ng sapat na post-harvest facilities at benepisyo ang mga magsasaka. Hindi anya bababa ang presyo ng bigas kung magpapatuloy ang kontrol ng trading function nito sa mga pribadong sektor. Binigyan din pa ni Estavello na hanggat hindi nababasura ang mga neoliberal policies tulad ng rice tarification law ay hindi makakamit ng Pilipinas ang food security. Kung talagang gugustuhin, kung may political will ang gobyerno, ay kayang abutin yun, Miss Judith. At nailalahad naman natin sa gobyerno kung paano maaabot yun. Unang-una, para maabot yan, ay talagang kailangan niyang magpatupad ng tunay na reforma sa lupa. Yung lupaing mga agrikultural ay dapat nasa kamay ng mga magsasaka. Mag-implement siya ng genuine agrarian reform, kasabay nun ay mga post-harvest facilities at saka subsidy. Dapat ipagbawal ang land use conversion, tuloy-tuloy yung land use conversion. And at the same time, talagang kailangan mapatubigan lahat ng mga rice land natin. Mismo ang gobyerno, ang Department of Agriculture ang nagsasabi, meron 1.2 million hectares of rice land na hindi naaabot ng irrigation. Ang tinig ni Bantay Bigas spokesperson Kate Estavello sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita!
Sumirit naman sa 75 pesos ang kada kilo ng bigas sa Bicol Region. Ito ayon sa Bantay Bigas ay matapos ang kanilang monitoring sa rehiyon kung saan naglalaro sa 60 hanggang 65 ang kada kilo nito. Ayon kay Kate Stavello, tagapagsalita ng Watchdog Group, patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas sa kabila ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na nadagdagan ang produksyon ng palay noong nakarang taon kumpara noong 2022. Hindi anya nararamdaman ng mga consumer ang pagtaas ng produksyon ng palay dahil ang 75 pesos na retail price ang itinakdang pinakamalaking pagtaas sa nakalipas na 14 na taon. Binigyan din pa ng opisyal na refleksyon lamang ito ng palyadong hakbang ng pamahalaan gaya ng pagpapalawig ng taripas ng imported na bigas, pamamahagi ng food stamps at pagpapatupad ng iba pang subsidiya. Arangkada Balita! Kinontra naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang projection ng US Department of Agriculture o USDA na mananatili ang Pilipinas bilang nangungunang global rice importer ngayong taon. Una nang inihayag ng USDA na batay sa kanilang pagtaya ay mag-aangkat ang bigas ang mag-aangkat ang bansa ng 3.8 million metric tons ng bigas. Ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, noon pa napatunayan na hindi tugma ang mga projection at figures ng USDA kaya hindi dapat seryosohin ang pinakabago nitong pahayag. Inihalimbawa pa ni So ang projection ng USDA na mag-import ang Pilipinas ng 3.9 million metric tons ng bigas noong 2023. Pero ibinaba nila sa 3.5 million metric tons noong Oktubre. Gayunman, ang aktual na total importation anya noong isang taon ay nasa 3.22 million metric tons na lang ang taliwas sa pagtaya ng USDA. Nilinaw naman ng SINAG na ang projection para sa kabuoang importasyon ay nakadepende pa rin sa sitwasyon. Arangkada Balita! Wala namang balak sumali ang Transport Group na manibela sa franchise consolidation para sa Public Utility Vehicles Modernization Program. Ito'y kahit pa pinalawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 3 buwan ng consolidation. Sinabi ni Manibela Chairman Mar Balbuena na welcome para sa kanilang grupo ang hakbang ni Pangulong Marcos upang magkaroon ng dialogo at mapag-aralang mabuti ang PUV-MP. Dagdag pa ni Balbuena, ang nais nila ay suspindihin ng PUV-MP habang pinag-aaralang mabuti ang pagpapatupad nito at alisin na ang consolidation. Marami anyang loophole o butas ang nabanggit na programa, kaya't naniniwala itong sususpindihin muli ni PBBM ang implementasyon matapos ang 3 buwang deadline. Arangkada Balita! Welcome naman sa grupong Piston ang 3 buwang extension para sa franchise consolidation ng mga pampublikong sasakyan. Gayunman, iginiit ni Piston National President Camody Floranda na hindi sapat ang pagpapalawig sa PUV consolidation deadline. Binigyan diin ng grupo na ang programa mismo ang merong problema. Kaugnay nito ay napila ni Floranda na dapat magkaroon ng local na industriya ng sasakyan bago tuluyang ilarga ang PUV modernization program. Matatanda ang pinalawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang franchise consolidation ng PUV sa loob ng 3 pang buwan o hanggang April 30, 2024. Arangkada Balita! Masaya naman ang ilang tsoper ng jeep nang palawigin ng pamahalaan ng deadline ng consolidation sa Public Utility Vehicle Modernization Program hanggang Abril 30. Nagpasalamat si Ginoong Ramon Escamilan sa pagpapalawig ng deadline dahil hindi pa nag-consolidate ang kanyang operator. Nabunutan ng tinig si Ginoong Luisa Lisboa sa pag-extend ng deadline ng consolidation sapagkat malaki ang alinlangan nito sa pagsali sa kooperatiba.
Dagdag pa ni Ginoong Lisboa, batay sa kanyang pagtataya, mas malaki ang gasto sa pagpapakonsolidate at dahil pinalawig ang deadline, mas makakapaghanda siya ng pondo para sa naturang consolidation. Arangkada Balita! Umaasa naman ang Department of Transportation na tataas pa ang bilang ng mga public utility vehicles operator at driver na sasali sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ito'y matapos aprobahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalawig ng deadline para sa jeepney consolidation hanggang sa April 30, 2024. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, pinalawig ang nasabing deadline upang may oras pang mga PUV operator at drivers na hindi nakakapag-consolidate na bumuo ng kooperatiba o korporasyon upang makasali sa PUV Modernization Program. Dagdag pa ng kalihim, tinatayang aabot sa 85% ang consolidation rate matapos palawigin ang deadline mula sa kasalukuyang 76.6% na consolidation rate sa buong bansa. Hinimok naman ng Transport Chief ang mga driver at operator na hindi pa nakakapag-consolidate na sapat ang 3 buwang palugit upang makasali makasali sa PUV Modernization Program. Arangkada Balita! Samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon. At ihahatid yan ni Mr. Dan Villamil. Magandang umaga po, Mr. Dan. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig dito sa DWIZ. Patuloy natin mararanasan itong epekto ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin sa silangang bahagi ng Visayas. Kaya makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa mga areas ng Eastern Visayas at sa rehiyon ng Caraga. Dahil naman sa amihan na kung saan ito'y umiiral sa malaking bahagi ng Luzon, makakaranas rin tayo ng mga kaulapan na may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular na sa mga areas ng Cagayan Valley, buong Bicol Region, pati na rin sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon, sa malaking bahagi ng Mimaropa, pati na rin dito sa Aklan at sa Capiz. Kaya sa mga nabagito lugar, asan pa rin natin yung mga tsansa ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Sa lalalabing bahagi ng ating bansa ay mas maaliwalas na panahon na ating inaasahan. May tsansa pa rin tayo ng mga light rains o dagli ang pag-ambon na dala ng amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon at tsansa naman ng mga thunderstorms. Ito yung mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi dito sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw, posible maglaro mula 21 to 29 degrees Celsius. 12 to 21 degrees naman dito sa Baguio City at 24 to 27 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagay naman natin karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga dagat baybayin. Dito sa mga eastern na section ng Northern Samar, eastern coast ng Eastern Samar, eastern coast ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at sa eastern na coast ng Catanduanes, Albay, at sa Sorsogon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil patuloy tayong makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng amihan. At sa ating mga kababayan na maglalayag, iba yung pag-iingat din dahil sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas naman tayo ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan naman po ang latest. Daniel? Yes po. Tanong ko lang po, confirm ko lang po, yung amihan o tong shear line, tatamaan po ba ang Metro Manila? Hindi po. Ang epekto po ng shear line sa eastern section po ng Visayas, itong mararanasan po nating malamig na panahon sa Metro Manila ay dulot po ng amihan o yung northeast monsoon. At tungkol naman po sa El Nino, madaragdagan po ba yung mga apektadong lugar? Well, sa akin po patuloy na makakaranas or patuloy na nating nararanasan na epekto ng El Nino. So, malaking bahagi po ng Luzon, especially ito pong western section ng Luzon, makakaranas ng El Nino or asan pa rin natin yung mas mababa sa normal na mga pag-ulan for the remainder, or at least for the first half ng 2024. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga umaga. At yan po ang lagay at nalaman po natin ang lagay ng panahon mula kay Daniel James Villamil. Arangkada Balita! Tanggap naman tayo ng IZ Patrol.
Mahigit 1,000 teen centers binuhay ng pamahalaan. Ang balitang yan, iyahatid ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Muling binuhay ng pamahalaan ang mahigit 1,000 teen centers para sa health resources at referrals ukol sa mga kasong kinasasangkutan ng mga teenager. Sa kanyang ikalawang Basic Education Report, sinabi naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na bumuon na raw sila ng mga komite upang turuan ang mga mag-aaral na kilalanin ng karahasan, pang-aabuso at pang-aabusong sexual. Sa kasalukuyan, nakapagresolba na raw ang Learner Rights and Protection Office ng halos 200 child abuse cases. Batay naman sa binagong K-10 curriculum, plano raw ng DepEd na turuan ng mga mag-aaral ukol sa sexual at reproductive health rights simula grade 4 level, kung saan kadalasan ay nasa 8 hanggang 10 taong gulang ang mga estudyante. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Reports. Maraming salamat Patrol 13, Gilbert Perdes. Dako naman tayo sa Ronda, Probinsya. Suspect sa kasong Vaucia na huli ng Cagayan Cops. Ang detalye ng balitang niyan, ihahatid ni Ronald Idol Domingo. Ronald, magandang umaga. Magandang umaga. Nahuli ng Cagayan Cops sa bisa ng warrant of arrest ang isang suspect sa kasong Vauci sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Ang suspect ay kinilalang bilang si alias Tonyo, 63 years old, may asawa at residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, ang warrant of arrest na inihain ng Cagayan Cops sa panguna ng Santa Ana Police Station katuwang ang 4th Maneuver Force Platoon, 2nd Cagayan Police Provincial Mobile Force Company, Kasambalangan Patrol Base laban sa suspect ay inisyo ni Nicanor S. Pascual Jr., presiding judge ng RTC 2nd Judicial Region Branch 8 Apari, Cagayan. Samantala, may itinakdang piyansa ang korte na nagkakahalaga ng 72,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng naturang suspect. Sa ngayon, si alias Tonyo ay nasa kustodya ng Santa Ana Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para Simpilang May Tudong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Maraming salamat Ronald Idol Domingo. Oras 5:25 ng umaga. Magbabalik po ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. At nagbabalik po ang Arangkada Balita. Tanggap muna tayo ng IZ Patrol. DepEd at DOH, hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtulungan para sa pagpapalakas ng school health centers. Ihatid ang balitang yan ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education at Department of Health na magtulungan upang matiyak ang maayos na kalusugan ng mga guro at mag-aaral. Sa kanyang talumpati sa presentasyon ng 2024 Basic Education Report, inihayag ni Pangulong Marcos na kailangang magsanib puwersa ang DepEd at DOH upang mapalakas ang health centers para sa mga kabataan sa eskwelahan. Ito mano magpapalawak ng network ng school-based health facilities at dental clinics. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagbibigay ng hot meals para sa mga nagugutom na mga bata dahil hindi raw gagana ang utak ng mga ito kung gutom. Sinabi rin ng Presidente na dapat maingat na piliin ang mga benepisyaryo ng school-based feeding program, kakibat ang nutrition programs ng iba pang mga ahensya ng gobyerno, alinsunod na rin sa National Nutrition Program. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Reports. Maraming salamat Patrol 13, Gilbert Perdes. Dako naman tayo sa Metro Patrol. Dalawang sangkot sa illegal gambling, timbog sa Uplan Bolillo ng CIDG. Ang detalye ng balitang yan,
Ihahatid ni Danny Cruz. Danny, magandang umaga. Yes, good morning. Arestado ng mga operatiba ng Northern Police District CIDG sa pamuno ni Police Colonel Dominic Poblete ang dalawang kubrador ng AC2 o mas kilala sa tawag na Loteng sa Acero Street, Barangay Tugatog sa lungsod ng Malabon. Ayon kay Colonel Poblete ng CIDG, sangkot ang dalawang ito sa operasyon ng bugis at manibet o illegal na pangungulekta ng pera sa mga mananaya sa kanilang illegal na aktibidades. Sa report ng CIDG, inaresto nila sa ikinasang Oplan Bolillo ang dalawang sospek matapos makatanggap ng reklamo kay Attorney Eric Francis, legal officer ng Winning Gaming Corporation, authorized agent ng PCSO STL Malabon. Nakilala ang mga inaresto na sina Rogelio Makapinig, 72 taong gulang, isang senior citizen, residente ng Block 13, Lot 16, Hernandez Street sa Barangay Katmuon, at si Lani Lucas, 47 taong gulang na Acero Street, residente naman ng Barangay Tugatog. Sa ebidensyang nakuha ng CIDG sa dalawang bet collector o kobrador ng Loteng, sinabi ni Colonel Poblete na aabot ang piyansa ng mga ito sa 60,000 piso. Dalawang pong ito ay nakasuhan po natin ng violation ng PD 1602, amended by RA 9287, sa unauthorized na koleksyon nila na agent ng PCSO Bukis dito po sa bayan ng Malabon. Sir, pagka po ganito, para sa kalaman at medyo magulang naman itong mga sangkot sa illegal na sugal na ito, magkano po pa ang piyansa nito para sila'y makalaya? Pwede po itong maabot sa hanggang 60,000 na piyansa bawat po isa. Depende po sa mga ebidensya na makukuha po natin. Pero dito po sa ebidensya na nakuha natin dito ay papatak po hanggang 60,000 per isang tao. Sir, ano po nawagan nyo sa kanila para iwasan itong ganitong gawain? Yes, sa mga kababayan po natin dyan, kung hindi po talaga maiwasan magsugal, meron po tayong tamang opisina. Yun po yung Winning Tick PSTL PCSO na nakakasakop po dyan sa Malabon. So, ang kagandahan po nito, nakakasiguro po tayo na ang tinatayaan po natin o yung pera natin ay siguradong pupunta sa tama. Yan ang tinig at panawagan ni Police Colonel Dominic Poblete ng CIDG at yan ang balita mula dito sa lungsod ng Malabon. Ako si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Danny Cruz. Balik tayo sa Ronda, probinsya. Calabarzon, most wanted carnapper, arestado ng HPG Laguna. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Arman Cambe. Magandang umaga, Arman. Good morning, Jenny. Kulungan ng kinangtungan ng Calabarzon most wanted na karnaper ng tuloy itong masakoti kahapon ng pinagsaling puwersa ng Highway Patrol Group at Santa Rosa City Police Office sa kahabaan ng Service Road, West Bicutan, Taguig City. Kinilala ni Police Colonel Romel Estolano, Calabarzon HPD Director, ang suspect na si Fortunato Santos Uban III, 31 taong gulang at nasa talaan ng nasabing ahensya bilang number 2 most wanted sa kasong karnaping. Dinakip si Uban sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Rosauro Angelito Sikat David ng RTC Branch 101 ng Santa Rosa City, Laguna. Nakakulong na ngayon si Uban sa HPG Custodial Center sa Calabarzon. Arman Cambe, nagulat para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Arman Cambe. Sa iba pang tampok na balita, pinapurihan ni House Speaker Martin Romualdez ang pasya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawigin ng 3 buwan ang consolidation ng prangkisa ng mga public utility jeepney na sinimula ng nakaraang administrasyon. Ito ayon kay Speaker Romualdez ay isang patunay na hindi bulag at hindi bingi si Pangulong Marcos sa hinaing ng taong bayan, partikular ng mga tsuper at operator. Batid-an niya ni PBBM ang epekto ng naturang issue. Sinasabing sektor lalo na't nahaharap sa iba't ibang hamon ang transport industry. Nagpasya si Pangulong Marcos na palawigin hanggang katapusan ng Abril ang franchise consolidation matapos ang pakikipagpulong ng leader ng Kamara, kina Piston President Camodi Floranda at Manibela President Mar Balbuena.
Bagaman kinikilala ang kahalagahan na maging moderno ang mga pampublikong sasakyan, binigyan din ng kongresista mula Leyte ang kahalagahan na matiyak na mapapanatili ang kabuhayan ng mga tsoper. Ang jeepney anya ay matagal ng simbolo ng makulay na kultura at katatagan ng sa loob ng Pilipinas. Arangkada Balita! Iminungkahi naman ni Senator Grace Poe sa gobyerno na repasuhin ang PUV Modernization Program habang pinalawig ng 3 buwan ang consolidation. Ayon sa Senador, mapapatunayan ng mataas na halaga ng mga bagong PUV ay malaking hadlang para sa rollout ng modernization na hindi dapat baliwalain ng gobyerno. Dapat aralin anya ang viability ng programa dahil sa mga napaulat na nakatenggang units at hindi nabayarang utang na mga consolidated groups. Hiniling din ng Senador na maging bukas ang mga transport officials sa mas mababang halaga o maaaring gawing environmentally compliant. Arangkada Balita! Iginiit naman ng Department of Transportation na pinalna ang April 30 deadline para sa franchise consolidation ng mga jeep. Kasunod na rin ito ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapalawig ang franchise consolidation ng mga jeepney sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, inirekomenda nila sa Pangulo na palawigin pa ang franchise consolidation matapos mapakinggan ang mga hinain ng iba pang driver at operator na nais makahabol sa programa. Dagdag pa ng kalihim, nakikita niyang sapat na ang 3 buwang palugit na ibinigay para sa mga driver at operator. Arangkada Balita! Ikinabahala naman ng isang mambabatas na misleading ang datos ng pamahalaan pagdating sa mapagpipiliang local modern jeepneys sa gitna ito ng PUV Modernization Program. Ibinunyag ito ni Kabataan Representative Raul Manuel matapos ipagmalaki ng Land Transportation Franchising Regulatory Board na malayang mamili ang kooperatiba sa 32 model na gawang Pinoy. Ayon sa mambabatas, kung tutuusin, 73% ng modern PUV units ay mula sa Banyaga, habang aabot niya sa 2.8 million pesos kung ibebenta ang ilang modern public utility vehicle sa merkado. Una nang inireklamo ng transport groups na posibleng mabaon sa utang ang mga operator at kooperatiba. Arangkada Balita! Wanted ang isang Pilipino sa Hawaii sa reklamong pagnanakaw. Kinilala ang Pilipino na pinaghahanap ng Honolulu Police na si Dylan Tolentino na nahaharap sa kasong second-degree theft matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnay nito ay sinasangkot si Tolentino at isa pang kasama nito sa pagnanakaw sa Target store na nagkakalaga ng $25,000 sa Can Polay, Honolulu. Batay sa datos ng Honolulu Police, 4 na beses nang na-convict sa ilang kaso ang naturang Pilipino. Pinaniniwalaan din na nagtatago si Tolentino sa Waipahu at hinikayat ng mga otoridad ang publiko na agad ipagbigay alam sa kanila kung sakaling may impormasyon ng mga ito sa kinaroroonan ni Tolentino. Arangkada Balita! Itinanggi naman ni Hazel Ann Morales, isa sa 2 Pilipinong naaresto dahil sa pag-abandona ng labi ng mag-asawang Hapon sa Tokyo na may kinalaman sa krimen. Ito ang inihayag ni Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary Brian Lau matapos itanggi ni Morales ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Kaugnay nito, tiniyak ni ASEC Lau na nasa maayos na kalagayan ng nasabing Pinay at nakahandang magbigay ng pribadong abogado ang ahensya sa oras na hilingin nito. Arangkada Balita!
Iginit naman ng DFA o Department of Foreign Affairs na hindi pa oras para magpiyansa ang dalawang naarestong Pilipino sa Japan matapos madawit sa pagkamatay ng mag-asawang Hapones. Ito ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega ay dahil hindi pa naman nasasampahan ng kaso ang mga nasabing Pilipino. Maaari niyang abutin ng higit sa 10 araw bago pa magkaroon ng desisyon kung kakasuhan ang mga ito. Sa kabila nito, muling tiniyak ng DFA official na patuloy na aasistehan ng ahensya ang mga naarestong Pilipino. Samantala, pinaalalahanan naman ng ahensya ang publiko na huwag gumawa ng kwento laban habang umiikot pa ang investigasyon. Arangkada Balita! Kinumpirma naman ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na pansamantalang ipinatitigil ng Population Immigration and Border Authority o PIBA ang paghuli sa mga caregivers na paso na ang visa at hindi na-aprobahan ng request for extension of work permit. Ito ayon kay Philippine Ambassador to Israel Pedro Juni Lailo Jr. dahil sa nagpapatuloy na gera sa nasabing bansa. Sakop nito ang mga caregivers na wala pang 13 taon sa Israel at mga Pilipinong walang criminal record o anumang kasalanan sa batas. Hinimok naman ng mga kwalipikadong caregivers na kausapin ng kanilang mga employers upang may proseso ang kanilang request. Kung wala namang employer, maaaring maghanap ang mga caregiver ng bagong employer o mag-apply ng agency. Samantala, tatanggap naman ang PIBA ng request hanggang 30 ng Abril ngayong taon. Arangkada Balita! Plano naman ng Department of Tourism na magpatayo pa ng karagdagang mga tourist area sa bansa ngayong taon. Ayon sa DOT, balak ng ahensya na magdagdag ng 20 tourist area bilang bahagi ng mithiing mapalakas ang turismo sa Pilipinas. Matatandang sinabi ni DOT Secretary Cristina Frasco na bawat pasilidad ay maaaring gawing lugar kung saan maaaring mamili ang mga turista ng mga produktong Pinoy. Bukod dito ay magkakaroon din ng information center at mga palikuran sa nasabing rest areas para sa komportableng biyahe ng mga turista. Sa huling datos ng DOT, nasa 10 tourist rest areas na kanilang naipatayo mula pa noong 2023. Arangkada Balita! Umaasa naman ang Commission on Election na makapagparehistro ng 1 milyong overseas Filipinos sa online voting projection sa tinatayang 10 milyong overseas Filipino workers. 1.6 million lamang ang registered voters at 600,000 lamang ang lumahok sa 2022 elections. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laujanco, hindi bumoboto ang mga Pilipino sa ibang bansa dahil malayo sa kanilang mga botohan at ang iba naman ay hindi pinapayagan ng kanilang mga amo. Dagdag pa ni Attorney Laujanco, sa pamagitan ng online voting, magiging mas madali sa mga overseas Pilipino na bumoto dahil upang magkaroon ng mas mataas na voter turnout. Maging ang mga seafarers na nasa karagatan ay makakaboto na rin online. Tiniyak din ng COMELEC na magkakaroon ng authentication measures upang matiyak na ang mga registered voters ay bumoto o itinalagang na bumoto. Nakaschedule naman hanggang September 30 ang voter registration para sa mga overseas Filipino workers. Arangkada Balita! Sinimulan naman ng Commission on Election ang pag-imbita ng bidder para sa gagamitin sa internet voting ng mga overseas Filipino workers sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laujanco, sa ngayon, isa pa lamang mayroong dokumento para sa bidding. Ngunit umaasa si Attorney Laujanco na may iba pang bidder na makikilahok sa bidding sa internet voting. Target din ng poll body na mapataas ang porsyento ng mga bumobotong OFW sa mga susunod na halalan sa pamagitan ng internet voting.
Arangkada Balita. Oras, alas 5:45, magbabalik po ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Magbabalik po ang Arangkada Balita sa oras ng alas 5:48. Ako pa rin po si Jen Patrolia sa ngalan ni Drew Nasino at Judy Estrada Larino. Arangkada Balita. Sa iba pang tampok na balita, dapat nang ibasura ng Commission on Elections ang People's Initiative para maamyendahan ang 1987's Constitution. Ito ang iginiit ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kung saan kanyang binigyan diin na ito ay unconstitutional o labag sa saligang batas. Ayon kay dating Associate Justice Carpio, batay sa probisyon ng 1987's Constitution at sa desisyon ng Korte Suprema sa Labino versus Comelec noong 2006, hindi maaaring irepaso ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Dagdag pa ng dating mahistrado, kapag binago ang check and balance sa Kongreso sa pamamagitan ng People's Initiative, maituturing itong pagrerepaso sa konstitusyon. Kaugnay nito, nakasaad sa People's Initiative ang panukalang vote jointly o pagboto ng Senado at Kamara ng magkasama at hindi magkahiwalay. Arangkada Balita. Magpapatawag naman si Senator Amy Marcos ng investigasyon sa umanay suhulan sa People's Initiative o PI para sa charter change. Si Senador Marcos ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at sa kanya inirefer ang dalawang resolusyon na kanyang inihain tungkol sa PI. Sa resolusyon na 902-902 ng Senador, pinasisilip nito ang umano'y paggamit sa mga ayuda ng gobyerno bilang panuhol kapalit ng mga lagda, kung saan pumapalo umano sa 20 million pesos ang bigayan sa bawat congressional district. Bagaman wala pang inilalabas na petsa kung kailan isasagawa ang pagdinig, iginiit ng presidential sister na dapat may full consent at free will ng taong bayan ang isinusulong na inisyatibo. Hinimok naman sa isa pang resolusyon ni Super Ate na pag-aralan ng Senado ang mga Supreme Court ruling kaugnay sa PI para maamyendahan ang saligang batas. Ito'y upang mapabatid o mabatidaan niya kung sapat ba o hindi ang umiiral na batas sa People's Initiative upang maisagawa ang itinutulak na amyenda sa 1987 na Constitution. Arangkada Balita. Plano naman ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na maghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa People's Initiative para maisulong ang charter change. Giit ni Representative Alvarez, dapat tawagin itong Tambalos-Los Initiative at hindi People's Initiative dahil si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod nito. Itinuturo rin ng mambabatas na si Speaker Romualdez ang namamahagi ng pera sa naturang petisyon. Dagdag pa ni Congressman Alvarez nga sa ngayon, nag-iipon pa siya ng mga ebidensya ukol dito. Arangkada Balita. Itinuturing naman ang pag-atake ni Senadora Jinggoy Estrada sa check and balance at prinsipyo ng bicameralism ang pagtatangkang amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Senador Estrada, ang check and balance at bicameralism ang pumipigil sa Kongreso na umabuso sa kapangyarihan. Giit ng Senadora, pag-aalipusta sa prinsipyo ng bicameralism at check and balance ang intensyong baliwalain ang boto ng 24 na senadora laban sa boto ng 300 na kongresista. Binigyan din pa ni Senador Estrada na pagtataksil din sa ibinigay na tiwala ng taong bayan sa kanila ang ideya na idaan ang pag-amyenda sa 1987's Constitution sa joint voting o pagboto ng Kamara at Senado ng magkasama at hindi magkahiwalay. Arangkada Balita.
Matagal naman na nagsimula ang investigasyon ng International Criminal Court sa madugong giyera kontra droga ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang iginiit ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, kung saan kanyang binigyan diin na noong nakaraang taon pa nabigyan ng go signal ang nabanggit na korte. Gayunman, hindi kinukumpirma at itinatanggi ni Attorney Conte kung nakapasok na ang mga kinatawan ng ICC sa bansa. Nauna nang iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang jurisdiksyon ng naturang korte sa Pilipinas at itinuturing niya itong banta sa soberanya. Arangkada Balita! Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pambansang paggunita sa kabayanihan ng SA-44, kung saan kinilalang hindi matitinag at matutumbas ang sakripisyo ng mga pulis. Inalala ni PBBM ang tapat na paglilingkod at pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng SA-44. Binigyan din ni PBBM ang ginawang ito ng Galan 44 na isang utang na hindi kayang bayaran at ang pagbibigay pugay sa kanila ay isang obligasyon na hindi dapat baliwalain. Anya, wala ni isang salitang maaaring ganap na makakapagpagaad sa sakit na nararamdaman ng mga naiwan ng SA-44. Arangkada Balita! Mababaliwala naman ang kabayanihang ipinamalas ng SA-44 kung hahayaan lamang nating isuko ang ating teritoryo o trespassers o mga nangihimasok sa bansa. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na National Remembrance Ceremony sa PNP Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite. Iginiit pa ni PBBM na kung magiging maamo sa mga turista, magiging sampal ito sa alaala ng mga namayapang SA-44. Kaugnay nito, pinayuhan ng Pangulo ang mga naiwang kasamahan ng SA-44 na isabuhay ang kanilang alaala sa pamagitan ng pagwawagayway ng watawat na kanilang ipinaglaban. Hinimok din ng mga ito na tularan ang pambihirang katapangan na ipinakita ng SA-44. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na hindi titigil ang gobyerno sa pagsusumikap na tuparin ang mga pangarap ng mga naulilang anak at pamilya ng SA-44. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Kinasuhan ng 76 counts of murder at 86 counts of attempted murder ang nagsimula ng sunog sa South Africa, kung saan nasawi ang 76 katao habang 12 iba pa ang nasugatan. Ay sa prosecutor, umami ng suspect sa pamagitan ng written confession sa pagsisimula ng sunog sa 5 palapag ng building sa Johannesburg noong Agosto ng nakaraang taon. Kwento ng suspect, nakadroga siya nang sunugin niya ang labi ng kanyang pinatay sa basement ng building alinsunod sa utos ng Tanzanian drug dealer. Kaugnay nito, kinasuhan din ng arson ang suspect at naharap ito sa posibleng habang buhay na pagkakakulong. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagwagi ang Filipino surfer na si John Mark Marama Tokong sa 2024 World Surf League sa La Union International Pro Men's QS 3000 in shortboard. Tinalo ni Tokong sa puntos na 17.90 si Kian Markey ng Sweden na nakapuntos ng 13.25. Nagpakita ng kumpiyansa at sigasig ang Siargao-based surfing sensation habang binabaybay ang malalaking alon sa Mona Lisa Point sa Orbistondo Beach. Hindi naman bababa sa 105 surfers sa buong mundo, kabilang ang 41 Filipinos mula sa La Union, Siargao, Baler at Zambales ang nagtipon para sa showdown sa surfing capital ng Hilagang Pilipinas. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News.
Ipinakilala na ng celebrity couple na sina Vic Soto at Pauline Luna Soto ang kanilang pangalawang anak na si Tia Marcelina Luna Soto. Sa Instagram post ng 35 anyos na celebrity mom, sinabi niyang Mochi ang ibinigay nilang nickname sa 8.2 pounds nilang baby. Abotenga naman ang ngiti ng kanilang panganay na si Tali Soto sa pagdating ng panibagong miyembro ng kanilang pamilya. Arangkada Balita! At sa ating viral news, nagpakita na ang unang kabilugan ng buwan ng taon na tinatawag na Wolf Moon sa 13 Martires City, Cavite. Sa mga larawang kuha ni photographer Jason Gonzalez Guevara, makikita ang nakakabighaning full moon. Ayon sa Old Farmer's Almanac, ang full moon ng buwang ito ay pinangalanan pagkatapos ng paniniwala ng mga lobo ay mas umuungol sa gabi sa panahon ng taglamig. At dito na lang po nagtatapos ang Arangkada Balita. Maraming salamat po sa ating mga kaagapay sa Aliw Broadcasting Corporation at sa DWIC 882. Sa ngalan ni Drew Nasino at Judith Estrada Lerino, ako po si Jan Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na ang programang Tandem kasama si Drew Nasino at Judith Estrada Lerino.